I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Sir, anong name ng dog? Pangalan, ang gulo mo. Ang pangalan nito si Oreo. Bakit Oreo, sir? Kasi nung tuta pa ito, bilog na bilog itong itim ko sa mata niya. So, nung nag-iisip yung mga anak ko kung ano yung gagawin pangalan, sinabi mo kang may Oreo sa mata niya. Oreo ang naging pangalan. Hello, anyway, sir, nandito na ako. Gusto ko na rin po ang kamustahin. Kamusta na po kayo ngayon? Okay na. Ang giling ng mga doktor ko. Binigyan lang ako ng mga gamot. Tsaka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So I'm back in, pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko. Kasi sinasabi nila, wag muna. Sabi ko, hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So, tinuloy ko na lang. And tomorrow, I have some meetings in the office. And tuloy-tuloy na. Pero sir, nabanggit sa akin ni Sec Dave, meron daw kayo na paniginipan. Yeah. Parang may namimiss yata kayong food. Dahil, ang ano ba rito, kailangan for a few days, hindi ko pwedeng kumain ng solid food para matanggalan ng stress yung bituka mo. So, puro sabaw lang ako. Kaya nanaginip ako minsan gabi. Sabi ko sa doktor, pwede na ba akong kumain ng kung ano-ano? Kasi nanaginip ako, nakakain ako ng steak. Ito ang iniisip ko. Pero hindi pa pwede. Hindi pa, ngayon pwede na. Pwede na. Pwede na. Ayan. Good news na yan. Ako ng hamburger. Well, anyway, sir, namimiss na kayo na ibang mga taga-media. Sabi nila, ba't hindi nakarating si Pangulo sa awards rights ng mga outstanding government workers? Oo nga. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa, nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagre-reklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag mo sana, maraming salamat sa lahat ng tao that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. But I said, I got the best the best possible medical care that you can have. And that's why I'm already back in harness. Kaya tuloy-tuloy tomorrow, gusto ko nang batiin yung PNP natin. Dahil bukas PNP anniversary, the creation of the PNP. And I wanted to greet them all. In fact, I made a video of that earlier today. Sir, mapapagalitan nga po kayo ng doktor nyo kasi ang balita, yung EDC meeting, umabot yata ng halos 2 oras. Mga ganon. About 2 hours. A little more than 2 hours. After the EDC meeting, sir, ano yung maaari nating ibigay na magandang balita sa ating mga kababayan? Well, but ito yung usually ang EDC, this is the Economic Development Council, which is under the DepDev, Department of Development, DepDev. And pinag-uusapan dyan yung mga project na i-approve, na malalaking project na i-approve. O paano, kung kailangan palitan yung mga scope of the project, yung cost ng mga project, yun ang pinag-usapan namin, kaya napatagal. Pero usually ganyan talaga yan, 2 oras, kasi hindi pwedeng matagiin yan eh. You cannot rush that because importante masyado and we're talking about some very important projects. And tinitingnan natin paano pabayaran, saan na natin gagawin, etc. And that's what we did. That's what we did last Monday. So after that, today, kaninang umaga, na-swear-in ko na si General Natates at saka na-promote na siya sa 4-star General. Opo, congratulations, General Natates. Yes. Sir, after 2 hours, wala ba kayong naramdaman na masakit sa inyo? Wala naman. Dahil wala na naman akong nararamdaman eh. Kaya naman pumayag na ako nang gumawa ng meeting. Dahil wala, kaya ko na naman eh. In fact, nung sinasabi magpahinga ka, medyo na-bored ako nung weekend. Sinasabi ko, no, I have to do something. Sabi ko, so binasa ko na lang lahat ng brief ko. So, Ayun. medyo up to date na ngayon ako. Ayun na, sir. Wala talagang pahinga kahit na merong nararamdaman. Dapat nga magpapahinga ako, pero hindi pwede. Importante. Maraming ginagawa. Yon. Sir, nabalitaan niyo na po ba itong si Kong Sandro nag-inhibit
sa usapin tungkol sa impeachment. Ano po, nag-usap na po ba kayo? Hindi. Ang katotohanan, hindi nabalitaan ko sa news din. Hindi niya sinasabi sa akin. Pero tama yung ginagawa niya. That's very proper. Dahil I'm his father. And siyempre meron siyang bias for me. Kahit pilitin mo na walang bias, meron talaga siya. Sana naman magkabias siya, no? Dahil anak ko siya. But, Pero hindi, sir eh. Hindi eh. Hindi, pero tama yan. He should recuse himself. He should remove himself from the process so that the process can be seen to be fair and proper. Wow. Ayan. Oo. Pero sir, ano ngayon ang masasabi niyo sa ating mga kababayan na nag-aalala sa inyong kalusugan? Ngayon. Yan lang yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. I'm running the government. We're doing everything that needs to be done. Walang patid ang trabaho ng gobyerno. Pero sir, marami pong suporta na nagmumula talaga sa ibang mga kababayan natin na pinagdarasan po ang maganda niyong kalusugan, ang maayos na kalusugan. Maraming salamat. Kaya nga nagpapasalamat ako sa kanila dahil nung nabalitaan nga na meron akong diverticulitis, ang daming nagsabi, ay meron din ako niyan. Yung kapatid ko, ganyan. Yung kaibigan ko, ganyan. Ay, papasalamat ako sa kanilang lahat dahil napakaganda naman pa malaman na napakarami na nag-aalala sa akin. Ayan. Right, thank you sa inyo lahat. Sir, alam niyo ba yung huling video na kinunan ko sa inyo? Akala ng iba, sa ganda yata ng pagkakagawa ko dito, using my cellphone, AI. Baka naman pwedeng magpa-selfie na lang ako, sir. Kaya ba, sir? Ayan, ayan ako. Hello po, para... Hindi to AI. Hindi to Wow, AI. namayo talaga ako. Oh, ako, sir, hindi. Kasi galing ako Ikaw sa... hindi. Namayo ako dahil nga puro sabaw for 3 days. For 3 days. Pero saka, sir, Kaya naginip na nga ako ng steak. Pero sir, galing kasi kami sa Pasig River Esplanade. Oo. Kaya sabi ko, naku, pupunta ako kay Pangulo, amoy yata ako barbecue. Saka mga fishballs, ang dami po. Ang dami po nating kababayan na namasyan ngayon. Kasi Maganda. kahapon yung ribbon cutting Ribbon ni cutting. FL. Oo, So, oo, ayan oo. po. So, hindi po to Yan AI. yung talagang tinututukan niya. Opo. Oo. So, okay na po, sir. Thank you sige, po. Thank you sige. po. At Salamat, napagbigyan nyo ang aking request na makasama kayo ngayon. Thank you po. Sige, thank you, Claire. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Oh, nakita nyo yung mahal na Pangulo, kalaro si Oreo? Wow! Ha! Oh, healthy ang Pangulo, ah. Yung mga nagnanasa dyan na mawala ang Pangulo, ay sorry po kayo, kasi si Lord binabantayan. Ayan si Oreo, guys, oh. Woo! Ang cute ng aso. Kalaro niya pala, eh. So, narinig nyo po yung interview ni Jose Castro sa Pangulo. Healthy po. Okay na siya, back to work na naman. Ay, sabi nga, kahit may sakit, working pa rin. Ganun ang Pangulo eh. 'Di ba? Yung mga nagnanais na mawala ang Pangulo ay lalo siyang lalo po siyang ginagabayan ng Panginoon at syempre, lalong gaganda ang kanyang performance bilang presidente ng Pilipinas, and of course sa kanyang kanyang kalusugan, okay. Alagang-alaga naman ng doktor. Ito good news po 'yan. Kaya in-spread natin itong balita na itong magandang news ang kalusugan ng Pangulo ay very healthy, back to normal, back to work, everything is okay. Di ba? Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Ayan po ang mahal na Pangulo, guys, ha. Healthy. Medyo namayat nga siya kasi nga puro soap daw, puro sabaw lang, no. So maganda naman 'yun. Ngayon gwapong-gwapo pa rin. Walang pinagkaiba, mga kababayan. At thank you kay Jose Castro sa kanyang interview. Sabi nyo AI, si PBBM, grabe kayo. Ay, ganun pala kagwapo ang Pangulo, AI. Yan may resibo tayo. Nagpa-selfie sila ni Jose Castro. Pati yung aso niya. Kayo naman, Ako, masaya ako. Siyempre, nakasubaybay po tayo sa ating mahal na Pangulo. Alam po natin na pinakamagaling na Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. At, tingnan nyo, yung impeachment laban sa kanya. Very cool ang Pangulo. Very cool. Confident na confident. Diyan pa lang, kitang-kita ang dismissal, mga kababayan.
wala, as in, wala talaga yung maibutas sa Pangulo eh. 'Di ba? Wala kayong maibutas, mark my word guys. So yun mga kababayan, in-update ko lang ito para i-inform kayo na ang Pangulo, he's okay, is healthy, back to work, back to normal, yung kanyang daily routine, trabaho dito, trabaho doon. Baka isang araw makita na naman natin doon sa probinsya. Magatid na naman ng kaukulang tulong sa ating mga kababayan. Ayan. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. There's more guys. Ipagpanalangin po natin ang ating mahal na Pangulo guys. Mga kababayan, yung talagang mga prayer warriors out there, ipag-pray natin po ang ating Pangulo na healing upon healing sa kanyang sakit. 'Di ba? Kung mayroon pa, no? At ibig sabihin, healthy lagi ang Pangulo. Gabayan po siya lagi ni Lord araw-araw. More blessing sa kanyang administration at ingatan siya ng Panginoon sa araw-araw ng kanyang pagtrabaho, long life, siyempre. At yun lang mga bes. At siyempre, isalin nyo na din mga kababayan ng bansang Pilipinas na ipanalangin po natin na pagkakaroon ng pagkakaisa, pagtutulungan, tama yung away-away. I hope, no, na ganun ang panalangin natin. Naririnig po tayo ng mahal na Panginoon. So yun mga kababayan, salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines. There's more guys. Follow and likes mga beswa. Ayan. Bye guys.